The Boss Husband. Credit to the author. 871 hanggang H. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Sa wakas ay napagtanto ni Henderson kung ano ang mali nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Marian. Ito ay malamang na isang sikreto niya dahil ito ay napaka-out of character mula sa pagiging CEO ng isang multinational na korporasyon. Oh, Marian, ayos lang kung hindi mo gusto. Justin, paano ka magsisinungaling tungkol sa paboritong pagkain ng asawa mo? Ipapaalas ko sila. Sinubukan ni Henderson na pagaanan ang sitwasyon. Pakiramdam ni Justin ay pinagtaksilan. Lahat ng ginawa niya ay nagsasabi ng totoo. Kinagat ni Marian ang kanyang labi at pinigilan siya. Ayos lang, mahilig akong kumain ng glutinous rice balls. Pagkasabi niya nun, kinuha niya ang isang black sesame flavored glutinous rice ball at kinurot ito bago kinagat. Ngumunguya siya at ngumiti kay Justin na nakapout pa rin. Gaano ka maalalahanin kung ano ang gusto ko? Nagulat si Justin sa kanyang sinabi. Paano niya nakalimutan? Sa pagsasabi nito, ipinaliwanag ni Marian kay Teresa ang kanyang mensahe. Paano kung mahilig siyang kumain ng glutinous rice balls? At least naalala ni Justin, paano naman siya? Pinaikit ni Teresa ang kanyang mga mata at nagkunwaring hindi niya narinig. Gayunpaman, nagseselos siya at pinaalalahanan ang sarili na kailangan niyang pilitin si Justin na alalahanin ang kanyang mga interes sa susunod. Ang iba ay nalilito sa kanilang panloob na alitan, ngunit ang mga babae ay hindi nang ahas na makialam dahil sila mismo ay mga bisita. Makalipas ang halos isang oras, sa wakas ay naiuwi na ni Oscar ang mga bihirang bisita. Nag-iba ang reaksyon ng lahat sa mga bisita nang makita nilang papasok ang dalawang lalaking nakasuot ng military outfit. Natuwa at nagulat si Justin nang makita si Duncan, ngunit kinusat niya ang kanyang mga mata nang makita niya si Lester. Hindi niya akalain ang mundo kung saan magiging ganoon kalapit sila sa isa't isa. Sa una ay masaya si Rebecca, ngunit agad siyang nag-alala kay Justin. Bagamat alam ni Henderson at Jenna na hindi maganda ang ugnayan ng magkapatid, hindi nila ito masyadong inisip dahil nakilala nila si Lester ng mahigit 20 taon. Ang pagputol ng lahat ng relasyon sa kanya ay hindi isang naaangkop na hakbang. Nandito na kayo sa wakas. Hindi naman patutol si Chief na nandito na kayo para mananghalian, di ba? Nakangiting sinalubong sila ni Henderson. Si Duncan ay commandant kay Justin at sumagot, ayos lang, ang hepe ay si Commander Gibson. Malapit na tayo kaya ayos lang. Hindi naman awkward si Lester. Ngumisi siya at binati sila. Naglakad pa siya papunta kina Rebecca at Justin para batiin sila. Nalilitong tanong ni Rebecca, Lester, bakit ang bilis mong bumalik? Sinabi ni Lester, may misyon ako. Sinusuportahan namin ni Duncan ang isang espesyal na misyon. Tumanggaw si Rebecca bilang pag-unawa. Maaaring siya ay isang normal na babae, ngunit alam niya na ang negosyo ng militar ay confidential. Nagliwanag ang mga mata ni Lester nang makita niya si Lucille. Lucille, hindi ko alam na nandito ka. Sumimangot si Lucille bilang sagot. Hindi niya ito kayang baliwalain ng lubusan dahil makakasakit iyon sa damdamin ni Rebecca. Matanda Gibson. Si Duncan ay tumakbo pasulong at hinampas ang balikat ni Justin. Tumingin siya kay Marian at ngumisi. Nice to meet you, sister-in-law ka, no? Haha, ang ganda mo talaga. Pero walang makakapantay kay Joyce syempre. Bakit ka ganyan makatingin sa akin? Oh, di ba? Hindi pa ako nagpapakilala. Ako si Duncan. Duncan. Ikaw si Marian, tama ba? Alam kong tama ang hula ko. Baka isa lang ang mata ko pero matalas. Magkadugo kami ni matandang Gibson. Naglagay kami ng dugo sa alak at sabay-sabay kaming uminom. Sabihan mo ako kung may nang-aapi sa iyo. Kung lalaki iyon, susuntukan ko ang mga bola niya. Pero kung babae iyon, bahala ka na. Haha. Asar. Hindi na kinaya ni Justin na makinig sa kanya. Hinawakan niya si Duncan at inihagi sa balikat niya.
Nagulat si Duncan ngunit nagawa niyang umikot at dumapo sa magkabilang paa. Napasigaw siya sa gulat, paano mo nagawa ito, Old Gibson? Ano na ba ang nagawa ko sa iyo? Paano mo ako itatapon ng ganoon lang? Hindi siya pinansin ni Justin. Ibinaba niya kanyang katawan at hinaplos ang mga balikat ni Marian. Huwag kang matakot, baliw lang siya. Tulala na tanong ni Marian, sino siya? Napakamot ng ulo si Justin. Ang pagpapakilala sa sarili ni Duncan ay walang silbi gaya ng kanyang pagtingin. Sinubukan niyang ipaliwanag ito sa mga simpleng salita. Nakilala ko siya sa Central City. Ang pangalan niya ay Duncan at siya ang nag-iisang anak na lalaki ng angkan ng Lee. Ganyan siya dahil hindi siya binibigyan ng baon ng pamilya niya kaya wala pa siyang sapat na pera para ligawan ang kapatid ni Teresa. Medyo hindi siya mapagkakatiwalaan kaya hindi ako papatol sa iyo kung kalimutan mo siya pagkatapos ng araw na ito. Napabulala si Duncan, napakasama mo iyan, Old Gibson. Naglakbay ako ng napakalayo para salubungin ka. Paano mo ako ipagbibili at itinuturo ang aking mga kahinaan? Ngumisi si Justin at sumulyap sa kanyang pandiya. Mayroon kang malakas na panig. Si Duncan ay hindi napahiya. Nagtaas siya ng kilay at ngumisi. Bakit hindi natin ikumpara at tingnan? Hinawakan ni Justin ang kanyang noo. Nakalimutan niya na si Duncan ay mas walang hiya kaysa sa kanya. Namula ang mga babae sa narinig nila. Wala talaga siyang filter. Alam ng iba ang background ni Duncan at nagulat sila nang makita ang kanilang pakikipag-ugnayan. Maaaring nagsisigawan at nag-aaway sila pero kahit sino ay makakapagsabi na sobrang close sila. Natuwa si Rebecca na makitang may kaibigang lalaki si Justin dahil palagi siyang napapaligiran ng mga babae. Lalo na ngayong nawawala si Brayden, kumpara sa mga kabataan sa Central City, si Duncan ang nasa tuktok. Magiging mahusay siyang kakampi kapag namanan niya ang Lee clan. Nagdilim ang mga mata ni Lester habang pinagmamasdan sila. Kasama niya sa flight si Duncan pero hindi sila magkakilala since kakaiba ang kilos ni Duncan. Siya rin ang nag-iisang anak na lalaki ng angkan ng Lee na naging napaka-prestihiyoso ng kanyang posisyon. Hindi maisip ni Lester na sina Justin at Duncan ay matalik na magkaibigan. Naging mas masaya ang party dahil sa pagdagdag ng 3 kabataan. Si Justin ay hindi talaga nagpakita ng anumang tugon sa hitsura ni Lester dahil sina Henderson at Jenna ang mga host. Imposibleng lumamig ang kapaligiran dahil napakadaldal ni Duncan. Nabalitaan ko mula kay elder brother na si Young Master Lee ay papunta sa Stonegate kasama si Lester kaya nakipag-ugnayan ako sa kanya, alam kong magkaibigan kayo ni Justin. Karangalan namin na maging panauhin ka, magalang na sabi ni Henderson. Si Duncan ay maaaring mukhang lumilipad ngunit alam ng lahat na siya ay magiging iba kapag seryoso. Sino ang tatanggi sa kaunting libreng pagkain? Walang pakialam na sabi ni Duncan. Bukod sa hindi ako nagmamadali sa trabaho at gusto kong makilala ang asawa ni Justin. Kinindatan niya si Marian. Hindi siya matiis ni Marian. Akala niya ay kakaiba si Justin ngunit ito pala ay kasing bihira ng kanyang kaibigan. Ngumiti siya kay Duncan at lihim na isinulat ang isang bagay sa mga hita ni Justin, katulad mo. Hindi mapigilan ni Justin na mapangiti ng mapait. Kailangan niyang sabihin na natutuwa siya na maaaring dumating si Duncan. Ginawa nitong mas mahirap ang mga bagay. Bumalik si Oscar na may dalang bouquet ng rosa sa kamay. May humigit kumulang 40 o 50 rosa sa bouquet at tumakbo siya sa harap ni Didi. Nakita ito ni Didi ngunit nahihiya siyang mag-react sa harap ng iba. Didi, in-order ko ito sa umaga. Wala ka talagang kailangan kaya ito lang ang naiisip kong regalo sa pagtatapos, nahihiyang sabi ni Oscar. Ikaw. Bakit mo piniling ibigay ito sa akin ngayon? Nakakahiya, sabi ni Didi ngunit kinuha niya ang bouquet na may malaking ngiti. Naiingit ang mga babae sa kanya, lalo na nang makita nila kung gaano kasinsero si Oscar. Si Marian ay mukhang nagseselos. Matuto ka sa pinsan mo. Mas magaling siya dito. Sinubukan ni Justin na manatiling kalmado. Ang kanyang puso ay maliit at ang akin ay mas malaki, kaya natural na mas maraming tao sa aking puso. Narinig siya ni Duncan kahit hininaan niya ang boses. Matanda Gibson, paano mo nasabi ito?
Talagang mas walang hiya ka kaysa sa akin. Itinulak ni Justin si Duncan palayo at nagsimper habang nakaharap kay Marian. Pinaikit ni Marian ang kanyang mga mata at hindi siya pinansin. Ngayong binanggit ito ni Oscar, sa wakas ay naalala ng iba na ang party na ito ay para ipagdiwang ang pag-enroll ni Didi at Sheila sa Stonegate University. Isa-isa nilang sinimulan silang batiin. Matamis na ngumiti si Sheila nang matanggap niya ang kanilang basbas, ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. 872. Alam ni Sheila na lahat ay nagmamalasakit sa kanya ngunit hindi nito inalis ang katotohanan na siya ay isang tagalabas pa rin. Nakita ni Justin ang kanyang ekspresyon at bumantong hininga. Masama bang ideya na matili si Sheila sa Stonegate? Mas mabuti bang manatili siya sa Korea kasama ang kanyang tunay na pamilya? Tandang pananong. Isip niya. Tulad ng malalim na pag-iisip ni Justin, si Duncan ay nagreklamo kahit kanino sa partikular. Ang daming rosas. Kung pwede lang bumili para kay Zinner. Alam ng lahat kung sino ang tinutukoy niya. Akala nila nakakatuwa na makita kung paano patuloy na nabigo si Duncan sa panliligaw sa nakababatang kapatid na babae ni Teresa. Curious na tanong ni Jenna, "Young Master Lee, bakit hindi mo kayang bumili ng isang bouquet ng rosas?" Malakas na nagmura si Duncan. Lahat ng ito ay dahil sa florist. Ang mga rosas ay nagiging mahal na ngayon. Dati ay ilang yuan ang isang rosas ngunit ngayon ay nagkakahalaga na ng higit sa 100 sa Central City. Ito pa rin ang rosas, hindi ba? Hindi mo masisisi ang florist. Marahil ay dahil sa limitado ang supply kaya kailangan nilang itakda ang presyo ayon sa availability. Nabalitaan ko na marami sa mga florist ang tumigil sa pagdadala ng mga rosas dahil ang mga mayayaman lang ang bibili nito. At saka, hindi lang rosas ang bulaklak na nagpapahayag ng pag-ibig, sabi ni Henderson. Nakakalungkot na mahirap mag-imbak ng mga rosas, kung hindi sana kumita kami ng maraming pera. Ang Maple Group ay nagmamayari ng ilang mga patlang ng bulaklak ngunit ang lupa dito ay hindi kasing ganda ng mga mula sa Holland at Thailand, sabi ni Teresa. Katutubo niyang naisip na kumita ng pera sa mga bagay na tulad nito. Kumura si Didi at tumingin kay Oscar. Ganoon ba kamahal? Kuya Yuan, magkano ang nakuha mo? Napakamot ng ulo si Oscar. Well, hindi ito mura. 120 yuan ito para sa isa. Sabi ng florist, sikat na sikat ang mga rosas ngayon at ubos na ang stock nila. Pero hindi naman ako bumibili ng bulaklak araw-araw. Okay lang, babayaran kita ng nanay ko dahil napakahusay mo. Humajejek si Didi. Kinurot ni Teresa ang kanyang mga tenga at kinurot, hindi ka pa kasal, at iniisip mo na nagamitin ang pera ko para sa iyong mapapangasawa. Hinihiling mo ba ito? Nagtawanan ng lahat at maging si Lester na tahimik sa buong palitan ay ngumiti. Makalipas ang 1 oras, nagsimula ng maghain ng pagkain ang mga kasambahay at opisyal nang nagsisimula ang lunch party. Ang kapaligiran ay palaging buhay na buhay dahil sa Duncan. Parang kaya niyang makipag-usap kahit kanino. Minsan ay nagbahagi pa siya ng ilang mga dirty jokes na ikinatuwa ng lahat. Mahirap isipin na ito ang nag-iisang tagapagmana ng Liklan. Mabilis lumipas ang oras. Nang matapos na ang tanghalian ng lahat, tumayo si Lester at lumapit kay Lucille. May inilabas siyang maliit na puting leather box sa kanyang bulsa. Lucille, lalabas ako para sa isang misyon kaya hindi ako pumunta doon para sa iyong konsyerto. Nakuha ko ito para sa iyo bilang isang regalo kaya mangyaring kunin ito. Kumunat ang noo ni Lucille. Ayos lang, hindi ko kailangan. Ang regalo ay halatang isang piraso ng alahas. Natural na ayaw niya dahil hindi naman sila close. Agad na napatigil ang lahat sa pagsasalita. Humajejek si Duncan. Lester, ang sanggit mo. Mukhang pareho ka rin sa akin. Ang matandang Gibson ay mas magaling sa pagkuha ng mga babae. Naglagay si Justin ng isang piraso ng cake sa kanyang bibig para tumahimik siya. Huwag mong itulak. Binalaan siya ni Justin. Binigyan ni Lester ng isang side eye si Justin at ninisyan. Lucille, hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo ako matanggap. Bata pa lang tayo magkakilala na at ilang taon na kitang gusto. Noong itinakwil mo ako noon, maisip ko lang na masyado pa tayong bata.
Pero wala nang dahilan para tanggihan mo ako ngayon. Kaya sabihin mo sa akin, bakit mo ako tinanggihan? Ngumisi si Lucille. Ayoko sa'yo, yun lang. Hindi na kailangan ng dahilan. Hindi makayanan ni Maria na panoorin si Lester na sobrang agresibo kaya pinutol niya sila. Sa puntong ito, hindi na siya nag-abala na mag-ingat sa paligid ng Rebecca. Hindi mo mapipilit ang isang tao na makipag-date sa iyo kaya isuko mo na si Lucille at huwag mo na siyang abalahin pa. Bumantong hininga si Rebecca, Lester, tama ang iyong hipag. Hindi ka gusto ni Lucille, kaya kalimutan mo na iyon. Mga bata pa kayo at nagsisimula pa lang ang career ni Lucille. Marahil ay hindi magandang ideya na makipag-date siya ngayon. Nagningning ang mga mata ni Lester. Palagay ko hindi. Sinabi niya iyon at tumingin kay Justin. I bet meron na siyang gustong husgahan sa katotohanang mabilis niya akong tinanggihan. Masasabi ng lahat kung sino ang ibig niyang sabihin. Nagustuhan ni Lucille si Justin. Nakakabigla itong balita. Pagkatapos ng lahat, si Justin ay bayaw ni Lucille at si Marian ay nagmamalasakit sa kanya. Kung talagang gusto ni Lucille si Justin, hindi magiging maganda ang katapusan nito. Ano ang mas masahol pa sa pagkahulog ng iyong kapatid sa iyong asawa? Namula si Lucille at umiling. Hindi. Huwag kang makinig sa kanya, sister. Ako. Ayoko. Wala akong magugustuhan. Ayoko lang tanggapin ang lalaking ito. Hindi magaling magsalita si Lucille. Wala siyang maisip na ibang paraan sa paligid nito. Tumingin sa kanya si Maria na may masalimuot na tingin, bahagyang natakot sa naisip. Bumalik siya para tingnan si Justin na nanatiling tahimik. Sige, huwag pansinin ang kanyang mga salita, Lucille. Huwag mong seryosohin ito. Kumunat ang noo ni Justin. Ayokong damanak ang dugo dito pero kung talagang inaabangan mo ang pagbisita sa impyerno, wala akong pakialam na bigayan ka. Huwag mong isipin na hindi ko gagawin iyon dahil nandito si nanay. Justin. Bulalas ni Rebecca. Paano mo nasabi? Kapatid mo siya. Sinubukan ni Jenna na pawiin ang kanyang galit. Anong nangyayari? Bakit bigla-bigla ang sinasabi mo tungkol sa pagpatay, hindi ba maganda ang takbo? Huwag kang padalos-dalos. Sa kabilang banda, si Duncan ay mukhang nasa sabik na parang nakakita siya ng isang bagay na kawili-wiling panoorin. Hindi sumagot si Justin ngunit ang kanyang mukha ay matigas at malamig. Isa iyon sa mga pambihirang sandali na hindi siya nagbibiro. Nag-aalala si Oscar. Patuloy niyang itinulak ang kanyang ama para pigilan sila. Wala ring magawa si Henderson. Sino ba siya para kalabanan? Kahit tiyuhin siya, hindi siya naglakas loob na idamay ang sarili sa away ng dalawang tagapagmana ng Gibson clan. Ang tanging dahilan kung bakit ang Yuan clan ang pinakamalakas sa Stonegate ay dahil sa Gibson clan. Ang kanyang asawang si Jenna ay tinatrato siya bilang kapantay niya bilang paggalang at hindi siya nang ahas na sirain ito. Malinaw na mas malakas si Justin kaysa kay Lester ngunit hindi iyon nangangahulugan na si Justin ang magiging pinuno ng angkan. Ang lahat ay nakasalalay sa desisyon ni Parley Gibson. Ngumisi si Lester at binuksan ang leather box para ipakita ang bagay sa loob. Isa itong pares ng singsing na gawa sa platinum. Ang mga ito ay hindi kasing halaga ng mga singsing na diamante ngunit mahal pa rin ang mga ito. Lucille, ako mismo ang pumili nito kaya kung ayaw mong isuot ito, sabihin mo lang sa akin kung bakit, seryosong sabi ni Lester. Tumingin si Lucille na walang magawa. Napakahirap para sa kanya na magsinungaling dahil sa kanyang mabait na pagkatao. Swoosh! May naghagis ng wine glass patungo sa jewelry box sa kamay ni Lester. Crank! Hinarang ni Lester ang salamin gamit ang kanyang mga kamay at nabasag ito sa lupa. Ang mga mata ni Justin ay puno ng hangarin na pumatay. Aalis ka na ba o papaalisin mo ako? Nakaramdam ng lamig ang hangin sa paligid. Masasabi nilang kay Justin iyon. Hindi naapektuhan si Lester. He even smirked and said, huwag mong madaliin, I can live as you want but I need to confirm something. Pagkasabi nito, yumuko siya para harapin si Lucille at nagtanong, Lucille, hindi na kita pipilitin kung isumpa mo sa langit sa harap ng lahat na hindi mo gusto si Justin.
Malinaw na umalangaw-ngaw sa tenga ng lahat ang boses ni Lester habang naghahabol sila ng hininga, naghihintay ng tugon ni Lucille. 873. Nagsimulang mamula ang mga mata ni Rebecca. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa laban sa nakamamatay na tingin ni Justin, natatakot na patayin niya si Lester doon mismo. Hinawakan ni Teresa ang kanyang anak at tahimik silang pinanood. Namutla si Lucille. Gusto niyang tumanggi at tapusin ang buong sitwasyong ito. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi maalis ang salita sa kanyang mga labi. Ibang-iba ito sa dati. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang maging tapat. Ngunit kung sasabihin ko ito ng totoo, ibig sabihin ba nito ay kailangan ko na talagang sumuko sa kanya? At muli, ito ay hindi tulad ng kailanman ako ay nagkaroon ng pagkakataon. Pero bakit? Bakit hindi ko masabi kahit alam kong walang mangyayari sa ating dalawa? Tandang pananong. Isip niya. Alam na ng lahat base sa ekspresyon ng mukha niya. Bagamat hindi siya umimik, napatunayan na ng ekspresyon ng mukha niya ang kanilang hinala. Nanlamig ang tingin ni Marian habang bumabagsak ang kanyang puso. Ngunit wala siyang magagawa. Paano kung gusto ni Lucille si Justin? Hindi ko mapipigilan ang sino man na gustuhin ang aking asawa, tulad ng hindi mapigilan ni Justin na magustuhan ako ng iba. Ngunit ang problema ay, ang taong ito ay si Lucille. Naiisip ni Marian kung gaano kasama ang pakiramdam ni Lucille na pinilit ang lahat ng kanyang nararamdaman sa kanyang sarili. Ang tanging magagawa niya ay panoorin sina Marian at Justin na magkasama na itinuturing bilang isang nakababatang kapatid na babae. Inosente talaga siya at wala siyang ginawang masama. Ang tanging problema ay ang kanyang puso, isang bagay na hindi niya kontrolado. Kung ikukumpara sa iba na nagdedeklara ng kanilang pagmamahalan, si Lucille ay palaging maingat tungkol dito at mas nasaktan si Marian dahil wala siyang magagawa para tumulong. Sa oras na iyon, isang mainit na kamay ang humawak sa nanginginig na kamay ni Marian mula sa ilalim ng mesa. Huminga ng malalim si Justin at umiling sa kanya habang nakangiti. Alam ni Marian na sinusubukan niyang paginhawahin siya, ngunit hindi ito nakakatulong. Nagulat din si Justin sa tugon ni Lucille. Tinatrato lang niya si Lucille na parang kapatid kahit na magkahalo ang nararamdaman niya para dito. Siya ay hindi kailanman dwelled magkano sa ito. Bakit? Nakuha ni Kat ang dila mo. Pinandilatan siya ni Lester. I don't get it. How is he any good? He's flirty and disloyal, but there are so many girls who want to be with him. Even you. Ikaw. Huwag kang maglakas loob na magsabi ng masama tungkol kay Kuya Gibson. Galit na sabi ni Lucille. Hindi kita tatanggapin kahit anong sabihin mo. Wala kang masasabi sa buhay ko. Haha, masyado na ba akong outdated? O mas gugustuhin ng mga babae ngayon ang isang hindi tapat na lalaki kaysa magkaroon ng taong nanliligaw sa kanila ng ilang taon? Ngumuso si Lester. Ang awkward ng atmosphere sa paligid nila. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Justin na tahimik. Likas na umasim sina Marian at Teresa. Hindi rin nila maintindihan kung paano sila naakit sa kanya. Si Justin ay tila kalmado na parang malalim ang iniisip. Inilapag ni Duncan ang kanyang baso ng alak at sumandal sa kanyang upuan. He said in a nonchalant manner, Lester, hindi naman sa outdated ka na. Ganyan ang takbo ng isang relasyon. Hindi naman kailangang magustuhan ka pabalik ng crush mo dahil maganda ang pakikitungo mo sa kanila. Ano bang alam mo? Naiinis na sabi ni Lester. Ngumisi si Duncan. Siguro hindi ko maintindihan. Kahit ako ay hindi alam kung bakit hindi ako tinatanggap ng babaeng matagal ko ng pinagnanasaan. Kahit na ang katayuan at background ko ay higit na mataas kaysa sa kanya, ngunit naiintindihan ko kung bakit tinatanggihan ka ni Lucille. Ngumisi si Lester. Oh, maliwanagan mo ako. Simple lang, sabi ni Duncan. Hindi mo siya dapat pilitin kahit na tinanggihan ka niya. Kung mahal mo siya, dapat mo siyang tretuhin ng mabuti at unahin ang kaligayahan niya kaysa sa sarili mo. Gaya ng hindi ko pipilitin si Zinner kahit hindi niya ako tanggapin.
Gagawin ko ang lahat para mapasaya siya, hindi ko alam kung itinuturing na mabuting lalaki si Old Gibson at hindi ko alam kung gaano karaming babae ang mayroon siya. Pero sa nakikita mo, hindi. Tumahimik ka. Galit na sinigawan siya ni Lester. Kaibigan ka niya, syempre ipagtatanggol mo siya. Haha. Sino sa tingin mo para utusan akong tumahimik? Sigaw ni Duncan habang tumatayo habang pinag-iikot ang manggas. Sinabi ni Lester nang may paghamak, bakit, gusto mong lumaban? Dahil hindi ko matalo ang iyong kapatid, hindi ibig sabihin na hindi kita kayang harapin. Hindi mo ba naisip na hindi ako maglalakas loob na lumaban dahil ikaw ay mula sa angkan ng Lee, o tinatawag kang Central City King Duo? Wala ka kung ikukumpara kay Brayden. Ngumisi si Lester. Path. Paumanhin Tita Sheila, ngunit hindi ko na matiis ang iyong anak. Siya ay isang ganap na titi. Si Duncan ay sumulong sa inis. Nasa Golden Core stage na si Duncan. Siya ay sapat na malakas kahit na hindi tinanggal ang kanyang takip sa mata. Ngunit nagbago rin si Lester. Hindi na siya ang parehong tao pagkatapos na baguhin ni Brayden ang kanyang genetika. Lumingon si Duncan, tinipon si Golden Core Truchi sa kanyang kamao, at inihagis ito pasulong. Napatras si Lester sa isang iglap at damapo sa damuhan sa labas ng bahay na kawayan. Iniyuko niya ang kanyang mga daliri para pukawin si Duncan. Naningil si Duncan at sa isang sipa, dumiretso siya sa dibdib ni Lester. Hindi nagabalang magtago si Lester at humarap sa kanya ng diretso. Boom! Napasigaw ang iba sa gulat at walang nang ahas na manood. Ngunit si Lester ay napaatras lamang ng ilang hakbang. Hindi siya nasaktan at tila nalo ang binti ni Duncan. How dare you fight me with this little Truchi? Si Lester ay tumawa at itinapon si Duncan na parang bola. Halos hindi makalanding ng maayos si Duncan gamit ang kanyang Truchi mid-air para pabagalin ang sarili. Napasinghap siya sa gulat. Ano ba? Hindi ka man lang makalampas ng 3 round sa huli nating pagkikita. Paano ka mabilis na umunlad? Alam kong nag-opera si Brayden sa iyo ngunit paano ito nangyayari? Ang babaw mo. Napangiti si Lester. Nag-alala sina Henderson at Jenna nang makita nilang hindi kalaban ni Duncan si Lester. Lumingon sila kay Justin. Justin, bilasan mo at pigilan sila. Ano ang sasabihin natin sa pamilya niya kung nasaktan si Duncan? Walang tugon si Justin. Bulalas ni Rebecca. Lester. Tumigil ka. Huwag ka nang makipag-away. Ngunit hindi siya narinig ni Lester. Mabilis na lumawak ang kanyang ego nang malaman niyang kaya niyang talunin si Duncan, isang taong tinitingala niya noon. Sinabi niya kay Duncan, paano yan, aaminin mo ba ang pagkatalo? Gusto mo? Tinanggal ni Duncan ang kanyang iPad na inihayag ang kanyang maitim na mga pupils sa likod nito habang ipinatawag niya ang Golden Core Truchi. Lumiwanag ang mga mata ni Justin. Talagang talentado si Duncan sa cultivation. Hindi ko inasahan na mag-improve siya ng ganito sa maikling panahon. Marahil ay dumaan na siya sa malalim na paghahayag mula noong huling pagkikita namin. Siguradong naabot na niya ang mga huling yugto ng Golden Core Realm. Kung magpapatuloy ito, baka makapasok siya sa Soul Forming stage bago siya mag-40. Muling umatake si Duncan. Pero sa pagkakataong ito, 3 beses na siyang mas mabilis kaysa dati. Walang sino man maliban kay Justin ang nakakakita sa kanyang mga galaw. Kahit na si Lucille, na isa ring napakahusay na magsasaka. 874. Isang bagay na hindi ka panipaniwala. Sa isang fraction ng isang segundo, ang hangin ay nagsimulang lumakas sa kanilang paligid. Umabot sa puntong walang humpay na umuungol at kailangang umatras ang mga tao sa paligid. Boom 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 boom. Itinaas ni Duncan ang kanyang mga kamao patungo kay Lester mula sa iba't ibang anggulo. Nangyari ito nang napakabilis na walang nakasubaybay sa kanyang mga kamay. Ang iba ay natigilan sa gulat, hindi makapagsalita o gumawa ng anumang bagay upang pigilan sila. Napabulala si Jenna, Justin, bilasan mo at pigilan sila. Hindi rin ito magtatapos. Ngumiti si Justin. Sino ang dapat kong tulungan? Lester. Sinusubukan siyang patayin ni Duncan.
Sabi ni Jenna. Umiling si Justin. Hindi niya kailangan ng tulong. Ha! Ang pagkatalo ni Duncan. Kaya dapat ko siyang tulungan sa halip, paliwanag ni Justin. Ang lahat ay tumingin sa kanya na hindi makapaniwala dahil sa nakikita nila, si Duncan ay nangunguna. Kaya paano masasabi ni Justin na nanalo si Lester? Pero bago pa sila makaabot ng bagong pagkakaunawaan, may nagbago sa kanilang laban. Umul ni Lester at umatake pataas. Nakita nila kung paano nawala ng balanse si Duncan habang sinusubukan niyang harangan ang pag-atake ni Lester, ngunit sa huli ay natangay siya sa kanyang mga paa. Ang pagsabog ay naglinis ng mga bagay-bagay at ang mga taong dumalo sa wakas ay nakita kung ano ang nangyayari. Si Lester ay hindi nasaktan ngunit ang damit ni Duncan ay napunit sa ilang lugar. Kung hindi dahil sa kanyang panloob na enerhiya at true chi, siya ay nakahiga sa sarili niyang pool ng dugo. Nagulat din si Justin. Hindi niya inaasahan na ang pisikal na katawan ni Lester ay makakayanan ang mga pag-atake ng isang tao sa yugto ng Golden Core kapag ang kanyang sariling true chi ay hindi sapat. Malinaw na mas malakas siya kumpara kay Duncan. Ngunit hindi talaga isang sorpresa para kay Brayden na mabigyan si Lester ng katawan na maaaring tumugma sa katawan ni Justin. Kung tutusin, nakagawa na siya ng clone na katulad niya. Siyempre, ang katawan ni Lester ay hindi maihahambing sa kasalukuyang katawan ni Justin na nakaranas na ng Tai Ching Heavenly Lightning. Ang katawan ni Lester ay binago batay sa kung kailan si Justin ay nasa yugto ng Golden Core Full Cycle. Kung hindi makalusot si Duncan sa yugto ng Golden Core at makapasok sa yugto ng Soul Forming upang i-convert ang kanyang True Chi sa True Yuan, maaari rin niyang kalimutan ang tungkol sa pagkatalo kay Lester. Paano yan? Aaminin mo bang talo ka? Naiinis na sabi ni Lester. Dumura si Duncan. Nagtamo siya ng ilang internal injury. Ngumisi siya at hinikayat si Lester, naging pabaya lang ako. Come again if you dare. Nagbibiro ka siguro. Gaano mo kalala ang gusto mong mamatay? Si Lester ay seryosong nagalit. Hindi siya ang nagpipigil sa kanyang galit kaya nang sisigawan siya ni Duncan, wala siyang pakialam sa pagkakakilanlan ni Duncan at gusto lang siyang bugbugin. Ang lahat ay nakahinga ng maluwag noong una nang makita nilang maayos si Lester, ngunit ang kanilang mga puso ay muling nanigas nang si Lester ay lumakad patungo kay Duncan na may nakamamatay na tingin. Lester! Tama na. Bumalik ka. Gulat na bulalas ni Rebecca. Kuya Gibson, bilasan mo at pigilan siya. Sinusubukan niyang patayin si Duncan. Namutla si Lucille nang maramdaman niya ang layuning pumatay. Hindi na nakatiis sina Henderson at Jenna. Ang mga kahihinat na kanilang itataguyod ay makakasira sa kanilang angkan ng hindi maibabalik. Justin. Hindi ba kaibigan mo si Duncan? Iligtas mo siya. Inaasahan ng lahat na pigilan sila ni Justin dahil siya lang ang may kakayahan sa kanila. Si Justin ay hinaapektuhan ng kanilang mga salita. Paano kung pigilan ko sila at saktan si Lester nang hindi sinasadya? Hindi ba madudurog ang puso ng nanay ko? Ang kanyang tugon ay bumulaga sa kanila at lumingon sila kay Rebecca na may naghihintay na tingin. Sister-in-law, magmadali at hayaang pigilan sila ni Justin. Nabaliw na si Lester. Hinikayat siya ni Jenna. Tumayo si Rebecca, hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi niya gustong atakihin ni Justin si Lester ngunit magdudulot lamang ito ng pinsala sa angkan ng Gibson kung sasaktan o papatayin ni Lester si Duncan. Ito ay hindi isang pagkakamali na hahayaan nila. Noong nag-iisip pa si Rebecca, sinabi ni Henderson kay Justin, Justin, huwag kang mag-alala sa susunod na mangyayari. Buo ang suporta namin. Nasa tabi mo kami kapag may nangyaring mali. Ngumisi si Justin. Dapat sinabi mo ng mas maaga. Pero hayaan mo akong bigyan ng babala, baka hindi ko mapigil ang saktan siya dahil sa kanyang misteryosong kapangyarihan. Pagkasabi nito, nawala si Justin sa paningin at muling nagpakita sa harap ni Duncan. Si Rebecca ay nakakaramdam ng pagkabalisa. Sinubukan niyang sabihin ngunit hinayla siya ni Jenna mula sa likuran. Sister-in-law, si Lester ay hindi nakikinig sa iyo. Tingnan mo ang mga mata niya, nasisiraan na siya ng bait. Hindi na siya tulad ng dati.
Tama siya sister-in-law, huwag mong pigilan si Justin. Hayaan mo siyang bahala. Puno ng kalungkutan ang ekspresyon ni Rebecca habang nakatingin sa kanila. Alam ko. Pero sa kabila ng lahat, anak ko pa rin siya. Nag-iinit ang mga bagay-bagay. Napabuntong hininga ang lahat habang pinapanood ang labanan nina Justin at Lester. Si Lester ay puno ng hangarin na pumatay na parang hindi natatakot kay Justin. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata. Masasabi niyang hindi kontrolado ni Lester ang sarili niyang mga aksyon. Maaaring side effect iyon ng pagbabago ng kanyang katawan. Tila siya ay magiging mas walang takot at walang awa pagkatapos ng isang malakas na pagbabago sa emosyon. Baka sinasadya ni Brayden. Ang isang sundalo ay nasa kanyang kalakasan nang hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng takot. Mukhang hindi lang genetic modification ang ginagawa ni Brayden. Gumagawa siya ng mga killer drone. Nakahinga ng maluwag si Duncan. Matanda Gibson, tatakas sana ako kung hindi ka dumating ng mas maaga. Bumalik si Justin para tingnan siya at humajejek. Akala ko lalaban ka hanggang sa iyong huling hininga tulad ng isang tunay na sundalo. Hindi, para lang yan sa mga tanga. Si Duncan ay nag-alis ng alikabok at tumakbo palayo. Nagningning ang mga mata ni Lester at sinubukan niyang sundan siya. Hindi siya pinayagan ni Justin na gawin iyon. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay niya para harangan siya. Sa sumunod na segundo, nasa harap na siya ni Lester bago niya ito pinaulanan ng suntok. Maaaring naging mas malakas si Lester ngunit mas mahina pa rin siya kumpara kay Justin. Hindi sumuko si Lester. Pagkatapos mahulog, tumawag siya ng kakaibang enerhiya na pamilyar kay Justin. Ang bato ng Diyos. Ito ang kapangyarihang ginamit ng clone, Brayden, at ng vampirang Draco. Pinayagan silang muling buuin ang kanilang mga katawan pagkatapos ng isang nakamamatay na sugat. Hindi akalain ni Justin na magkakaroon din ng parehong kapangyarihan si Lester at mas malakas ito kaysa sa taglay ni Draco. Napangiti si Lester at napaungol habang sumusugod kay Justin. Ang kapangyarihang ito ay epektibo laban sa kanya dahil ito ay sumasalungat sa Heaven and Earth Restoration Energy. Ngunit hindi ito nakaapekto kay Justin. Ipinatawag niya ang Heaven and Earth Restoration Energy sa kanyang kamay at itinulak ito patungo kay Lester para balutin siya. Ang kapangyarihan mula sa bato ng Diyos ay mas mahina kaysa sa mayroon si Brayden. Gaya ng inaasahan, malamang na iningatan ni Brayden ang pinakamahusay para sa kanyang sarili. Ang kapangyarihan ni Lester ay maaaring tumagal lamang ng ilang segundo. Napasigaw siya habang nagsimulang lumunin ng Heaven and Earth Restoration Energy. Ang kanyang laman ay nagsimulang matuno hanggang sa punto kung saan nagsimula ang kanyang mga buto. Mula sa malayo, tila isang tao ang inilagay sa isang higanting mincer. Ang buong eksena ay sobrang surreal sa kanila habang sila ay nakatitig sa gulat. Napasigaw si Rebecca, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Justin, tumigil ka. Itigil mo na. Nagkunwari si Justin na hindi siya narinig. Habang nag-aalangan siya, mas magiging malakas si Brayden. Ano man ang sumunod na nangyari, para sa kaligtasan ng mga mahal niya, si Lester ay kailangang mamatay kahit nakapuputin siya ni Rebecca sa buong buhay niya. Nagsimulang magkamalay si Lester habang patuloy na natutunaw ang kanyang katawan. Napuno ng takot ang kanyang mga mata nang mapansin niyang hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng bato ng Diyos na nag-aayos ng kanyang katawan, matagal na siyang naging abo. Biglang nanginig si Justin at napuno ng hindi paniniwala ang kanyang mga mata, habang ang Heaven and Earth Restoration Energy ay nawala sa paligid niya. Paano? May nangyaring hindi ka panipaniwala. Si Lester ay naging Rebecca nang malapit na siyang mapahamak. Ang mga palad ni Rebecca ay unti-unting nawawala, kasunod ang kanyang mga braso, ang kanyang mga mata ay puno ng paghihirap, na naging sanhi ng pag-igting ng puso ni Justin nang marinig niya ang kanyang masakit na pag-iyak. Nanay! Bulalas ni Justin. Napangiti si Rebecca sa dalamhati. Justin! Ganyan ka ba galit kay mama? Ang puso ni Justin ay nahulog at siya ay nanginig habang binawi niya ang kanyang mga pag-atake. Ngunit hindi maintindihan ng iba ang pagbabago ng mga pangyayari.
Bakit pinakawalan ni Justin ang kanyang hawak kay Lester? Nag-aalala ba siya na sasaktan niya si Rebecca sa pinakahuling minuto? 875. Nakita ni Lester ang reaksyon ni Justin at nalito siya sa biglaang pagbabago, ngunit hindi nagtagal ay pagtanto niyang pagkakataonan niya ito para makatakas. Mabilis niyang inayos ang kanyang katawan gamit ang kapangyarihan ng bato ng Diyos at tumakas sa eksena. Kahit umalis na si Lester, nanatiling hindi gumagalaw si Justin sa kinatatayuan niya. May binulong siya, parang baliw na tao. Matanda Gibson. Anong ginagawa mo? Galit na sigaw ni Duncan sa kanya. Si Justin ay nanatiling tahimik at tahimik. Nagsimulang mag-alala ang iba nang makita nilang napalitan ng lungkot at lungkot ang kanyang mukha. Ngunit para kay Justin, hindi niya alam ang aktwal niyang kapaligiran. Iba talaga ang nakikita niya. Kahit na binawi na niya ang kanyang kapangyarihan, naghihirap pa rin si Rebecca. Patuloy ang paglabas ng dugo sa kanyang mga sugat at halos hindi na siya makatayo. Nanay! Tinawag siya ni Justin na may nanginginig na boses. Pasulong na sana siya ngunit nagsimulang maging marahas ang banal na kasulatan ng Heaven and Earth Restoration. Pinoprotektahan at binabalaan nito ang amo nito na parang kinakabahan na bodyguard. Out of nowhere, may pumasok sa isip ni Justin. Hindi. Nang siya ay sumigaw sa kanyang puso, may nangyari sa Rebecca, sa kanyang harapan. Nag-transform siya sa isang itim na anino, umuungol habang papalapit kay Justin. Sa isang nakakabinging sigaw, binabalak nitong lunukan ng buo si Justin. Ngumuso si Justin. Ngayong napagtanto niya na ito ay isang ilusyon, tinawag niya ang Heaven and Earth Restoration Energy at hinati ang ilusyon. Ang itim na anino ay naglaho sa manipis na hangin sa isang malakas na sigaw. Nagsimulang bumalik sa normal ang paligid niya. Hobby. Hindi na makapaghintay si Marian at tumakbo palapit sa kanya. Hinawakan niya ang mga braso nito at tinignan siya ng may pag-aalalang mga mata. Anong nangyari sa'yo ngayon? Okay ka lang? Bumantong hininga si Justin at pilit na ngumiti. Hinaplos niya ang kamay niya. Okay lang ako, may nangyari pero naayos na. Nang sabihin niya iyon, sumulyap siya kay Rebecca na nanginginig. Ang ngiti ni Justin ay naging mapait nang makita niyang natatakot itong lumapit. Naging soft-hearted pa rin siya. Kung wala siyang pakialam kay Rebecca, hindi mangyayari iyon. Napabuntong hininga sina Henderson at Jenna. Nakakaganang pakiramdam ang malaman na walang namatay, bagamat nag-aalala sila sa kanilang dalawa. Natahimik sandali si Justin habang nakatingin sa langit. Lumingon siya at nakangiting sinabi kay Marian, may makikilala ako. Mangyaring ipagpatuloy ang iyong pagkain. Babalik ako kapag tapos na ako. Pagkasabi nito, nawala siya sa hangin. Hindi naman nagulat ang iba dahil hindi naman ito ang unang beses nilang nasaksihan ang kanyang kakayahan. Sa halip ay nag-alala sila. Makalipas ang ilang segundo, nagpakita si Justin sa tabi ng isang maliit na fountain na matatagpuan sa isang tahimik na parke sa malapit. May isang lalaking nakasuot ng black suit na may pulang kurbata at nakaupo siya sa isang bench sa tabi ng fountain na naka-headphones. Ang kanyang mga headphone ay mukhang lalong mahal na nagpapakita ng kanyang hinihingi na lasa sa musika. Siya ay gumagalaw ang kanyang ulo kasama ang beat, lubusan enjoying ang beat. Nang dumating si Justin, bahagyang itinaas niya ang kanyang mga kamay upang salubungin siya ngunit nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata, na senyales na tumahimik si Justin. Tiningnan siya ng mabuti ni Justin at ibinaba ang kanyang headphone nang sigurado siyang hindi pa niya nakilala ang lalaking ito. Hey! Inis na inis ng lalaki at sinubukang bawiin ang headphones. Sinabi niya kay Justin sa German, sinabi ko sa iyo na huwag mo akong abalahin. Hindi pa ako tapos. Hindi siya pinansin ni Justin at sinuot ang headphones ng lalaki. Pinakinggan niya ito saglit bago hinubad at sumagot sa kanya sa German, Picote and Fugue in D minor bebop. Nagulat ang lalaki. Alam mo ba ang pirasong ito? Oo. Ito ay isang sikat na klasikal na piraso kaya hindi nakakagulat na alam ni Justin ang tungkol dito. Not bad. Ang nakakaintindi lang ng music ang makakaintindi ng totoong kahulugan ng buhay. Hindi ko sinabi na naiintindihan ko.
Pero alam kong ginagawa mo. Matigas ang ekspresyon ng mukha niya. Ayaw siyang bawiin ni Justin kaya sinabi niya, magaling ka, di ba? Para ilabas ang aking mga takot at ilusyon sa harap ko. Pinagpag ng lalaki ang kanyang daliri at sinabi sa isang mahiwagang boses, hindi iyon isang ilusyon. Oh, ano iyon? Naging malamig ang tingin ni Justin. Panaginip iyon. Nanggaling sa loob mo, medyo mayabang na sabi ng lalaki. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Justin, isang panaginip ha. Parang tama iyon. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Mukhang nalaman mo ang identity ko. Hindi mahirap sabihin sa aura mo. Pero hindi ko maintindihan. Bakit sa lahat ng 12 Olympians, ikaw, Mercury, na kilala rin bilang Hermes, ay magiging vampira? Not to mention isa ka sa pinakamatalino sa amin. Halata sa mga mata ni Justin na siya ay nalilito. Masyadong kakaiba para sa kanya ang lumitaw ngayon. Maaaring si Athena ang diyosa ng karunungan, ngunit si Hermes, ang diyos ng pastol, ay isang napakatalino na manloloko. Siya ay kinurunahan bilang diyos ng mga mangangalakal, manlalakbay, magnanakaw, at esports. Kilala rin si Hermes bilang sugo ng mga diyos na nakakapaglakbay kahit saan. Kilala rin siya bilang patron ng musika. Siyempre, mga alamat lang iyon. Si Justin ay hindi pamilyar sa kanya dahil ito ang unang beses niyang nakilala siya. Kung hindi dahil sa kanyang kakayahan at aura, hindi siya makikilala ni Justin ng ganoon kabilis. Narinig ko na ang kadusiyes ni Hermes ay maaaring magdala ng kahit na ang mga pangunahing Diyos sa kanilang mga panaginip at kontrolin kapag sila ay nakabawi. Mukhang mas malakas ka kaysa sa una kong inaasahan. Hindi ko akalain na ako ay maaapektuhan ng ganito, casual na sabi ni Justin. Binigyan siya ni Hermes ng isang matamis na ngiti. Ang mga pangunahing Diyos ay may anyo din ng buhay. Anumang anyo ng buhay ay naglalaman ng mga perlas ng karunungan at ito ay sinusundan ng malapitan ng mga pag-iisip. Kapag may mga pag-iisip, may mga pangarap. Tumango si Justin. Totoo iyon. Ngayong alam na natin na magkatabi tayo, maaari ko bang ibalik ang aking headphone, ang bagong hinirang na si Hades? Hindi siya pinansin ni Justin at umupo sa tabi niya. Kukunin na sana niya ang iba pang gamit niya pero pinigilan siya ni Hermes. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Hermes at sinubukang agawin pabalik ang gamit niya. Napangiti si Justin. Sabihin mo sa akin kung bakit mo tinulungan si Lester na makatakas at ibabalik ko ito sa iyo. Dinila ni Hermes ang kanyang labi. Gusto mong marinig ang katotohanan. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata. Kung handa kang sabihin sa akin, iyon ay. Hindi ka maniniwala sa akin. Bumaba ang labi ni Hermes. Ako, kung tutuusin, ang Diyos ng mga magnanakaw at sinungaling. Sumagot si Justin, mayroon akong utak, ako mismo ang mag-iisip nito. Napabuntong hininga si Hermes. Sige, sasabihin ko sa iyo. At kaya, ang Diyos ng pastol ay lumapit sa tainga ni Justin at bumulong sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Justin. Puno ng halo-halong emosyon ang kanyang mga mata at tumagal siya ng ilang segundo para kumalma. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hermes, hindi kita papakawalan ng ganoon kadali sa susunod na gawin mo ang parehong aksyon para sa ilang hanggal na dahilan. Nagkibit balikat si Hermes. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin. Hindi nagabalang sumagot si Justin at ipinagpatuloy ang pagkuha ng kanyang mga gamit. Hoy! Hades! Magnanakaw ka ba? Akin na yan. Sigaw ni Hermes sa kanya. Binigyan siya ni Justin ng side eye. Pinabayaan mo ang target ko kaya binabayaran ko ito. Tsaka hindi mo naman sinasabi sa akin ang totoo. Ipinamimigay ko ang mga bagay na ito. Kung gusto mo, halika at kunin mo sa akin. Nanlaki ang mata ni Hermes, baka sa mukha niya ang galit. Ikaw. Paano ka nakakasigurado na nagsinungaling ako? 876. Ang Vampire God. Ngumiti si Justin. Sa totoo lang, medyo nagulat ako. Sabi ni Aphrodite maliban kay Zeus at Athena, dapat si Poseidon ang susunod na pinakamalakas na Diyos. Pero sa nakikita ko, mas malakas ka kaysa sa kanya.
Lalo na ang galaw mo sa pagmamanipula ng mga panaginip. That takes an unprecedented control over space laws. It would have been troublesome for me if you gave me your all. But I'm not 100% sure that I can win that, you are sure. Hindi ka sana mahuli ng maayos at vampira ka, kaya paano ako maniniwala sa mga salita mo? Nagulat si Hermes. Pagkatapos ay sumagot siya ng may pang-aalipusta, kaya iyon ang dahilan mo. At may mas valid kang dahilan. Oo naman. Paliwanag ni Hermes, ang mga matatandang iyon noon pa man ay napakataas ng tingin sa kanilang sarili. Akala ba talaga nila ay Diyos sila? Pakiusap. Kami ay mga Diyos lamang sa mata ng mga tao. Naniniwala ako sa natural selection, ang mga vampira ay mas malakas kaysa sa mga tao. Maaaring sila ang mga mutated na inapo ng mga Diyos, ngunit mas malakas sila kaysa sa atin. Iyon ay dahil hindi sila tatanda at hindi na nila kailangang mamatay sa loob ng 1,000. Hindi ko kailangan mag-reincarnate kahit isang beses, mas mahina ako kaysa kay Poseidon, mas mahina pa ako kaysa kay Apollo. Bahagyang nagulat si Justin. Kanina pa siya hindi nag-iisip ng ganito. Mukhang masarap mag-reincarnate sa katawan ng isang vampira. Ngunit sa ibang mga Diyos, ang mga vampira ay mga nilalang lamang ng gabi na naghahanap ng kanilang susunod na pagsasaayos ng dugo ng tao. Kaya naman hindi nag-abala ang mga Diyos na maging vampira. Dagdag pa, wala silang anumang mga kaaway, kaya walang punto ang paglinang ng mga batas sa kalawakan. Ang manloloko lang na si Hermes ang makakaisip nito, ang pagiging vampira para lang makaiwas sa reincarnation. Saglit na nag-isip si Justin at nagtanong, kung naging vampira ka sa loob ng 1,000 taon, dapat ay mayroon kang marangal na reputasyon kung gayon. Ngunit bakit hindi kita narinig? Humajejek si Hermes. Siguro narinig mo na ako noon pa. Raphael ang pangalan ko. Ang puso ni Justin ay tumigil sa pagpok ng 1 segundo. Raphael. Ikaw ang pinuno ng angkan ng Timania. Tama. Hindi ko ipinalam sa iba ang aking pagkakakilanlan dahil hindi ko na kailangang ipakita ang aking mga kakayahan. Ngumisi si Hermes. Ang batang pinatay mo ilang araw na ang nakakaraan, Draco, ay ang aking anak, isang pure-blood vampire na ipinanganak ko 1,000 taon na ang nakararaan. Bagamat mababa ang pagkakataon na magkaroon ng inapo para sa mga Diyos dahil sa kanilang mga pangangatawan, maaari silang ganap na magparami pagkatapos muling magkatawang tao sa ibang katawan. Noon, nakilala ni Justin ang inapo ni Aphrodite, si Judy. Ngunit ang katotohanan na si Hermes ay may anak na vampira ay higit na nakakagulat. Narinig ni Justin mula kay Lilith ilang taon na ang nakalipas na ang pinuno ng Timania ay mahirap talunin at maging si Sargeras ay natatakot sa kanya. Ngunit sa wakas ay naunawaan na niya ngayon. Isa siya sa 12 Olympian. Siyempre, hindi siya magagapi. Kaya sumimangot si Justin. Sinisikap mo bang ipaghiganti ang iyong anak? Nagkibit balikat si Hermes. Patay na siya. Ang paghihiganti sa kanya ay hindi siya mabubuhay. Palagi niyang pinangarap na ipapasa ko sa kanya ang aking titulo bilang pinuno ng Sabat. Nakakainis siya kaya hindi mahalaga kung siya ay namatay. Dapat mong malaman, wala akong maraming mga inapo kumpara sa iba. Magkaroon sila ng daan-daang mga inapo pagkatapos ng bawat reincarnation. Sa wakas, magiging littered sa lahat ng dako. Mapait na ngumiti si Justin sa kanyang pagiging bukas isip. Actually, kakaibang ngumiti si Hermes. Sa tingin ko kahit subukan kong kalabanan ka, hindi ako mananalo, pero hindi naman siguro kaya mo rin akong patayin, kaya sayang lang ang oras. So why not you return my headphones and we call it a day? Itatago ko ang mga headphone, huwag na ring makialam sa aking mga personal na bagay. Tinanggihan siya ni Justin. Napahawak si Hermes sa kanyang noo dahil sa frustration. Iyon ang paborito kong pares. Aalis na ako. Hindi siya pinansin ni Justin. Naging balisa si Hermes at sinubukang kunin ang kanyang mga gamit mula sa mga kamay ni Justin. Ipinatawag ni Justin ang Heaven and Earth Restoration Energy at kinulit ito sa isang espada bago ito ihagis patungo sa Hermes. Parg! Gulat na bulalas ni Hermes.
Nagpatawag siya ng maraming punto ng parallel space at halos hindi makayanan ang pag-atake habang lumapag siya sa malayo mula sa Justin. Nagulat si Justin nang makita iyon. Alam niya na ang mga bata sa kalawakan ay napakahirap kontrolin. Maging si Poseidon ay nahirapang gamitin ang mga ito. Sa totoo lang, hindi dapat minamaliit si Hermes. Mukhang gumawa siya ng maraming pag-unlad sa loob ng ilang libong taon. Iniisip ni Justin kung mas magaling ba siya kay Athena at Zeus. Damn it! Seryoso ka ba sa ginagawa mo? Inis na sigaw ni Hermes. Hindi ako interesado sa paglalaro, walang pakialam na sagot ni Justin. Tumingin si Hermes sa kanyang mahalagang headphone sa paghihirap at winagayway ang kanyang mga kamay bilang pagkatalo. Kalimutan mo na, hindi pa rin kita matatalo. Regalo mo yan. Naging mabait ako para alerto ka pero hindi mo ako sineseryoso. Kawawa naman ako. Ungol ni Hermes at lumipad palayo gamit ang kanyang pakpak na sandals na tulariya bago mawala. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata. Talagang mahirap talunin si Hermes. Hindi naman sa takot siya kay Hermes, pero mas mahusay siyang tumakas, kasama ang kanyang mga bata sa kalawakan at may pakpak na sandals. Naisip ni Justin na pinakamahusay na lumayo sa Hermes kahit na hindi sila kalaban. Huminga siya ng malalim at sinubukang kalimutan ang sinabi ni Hermes. Alam ni Justin na nag-aalala ang kanyang pamilya kaya mabilis siyang bumalik. Tapos na sila sa pananghalian at balisang nakatingin sa kanya. Nang bumalik si Justin, nabuhayan sila ng loob nang makita siyang ligtas at hindi nasaktan. Tito, saan ka nagpunta? Nag-alala kami sa iyo, pagmamaktol ni Didi. Di ba sabi ko may makikilala ako? Tumawa si Justin at inilagay ang headphone sa mesa. Baka sa mukha niya ang pagmamalaki habang ipinakita ang mga ito. Paano ito? Galing ba? Ninakaw ko ito sa isang tao. Nataranta ang lahat. Lumabas ba si Justin para magnakaw? Ito ba ay headphones? Pamilyar si Lucille sa kagamitan. Nakaramdam siya ng awkward sa harap ni Justin dahil sa naunang insidente, ngunit sinubukan pa rin niyang magsalita. Sister Lucille, alam namin kung ano iyon. Humajejek si Sheila. Napangiti si Lucille sa kahihiyan. Sinasabi ko na ang mga ito ay mukhang mas advanced kaysa sa mga ginagamit ko. Kahit na ang mga normal na amplified ay mahal. Ang mga ito ay dapat na mas kaya. Pinalakpak ni Justin ang kanyang mga kamay. Magaling iyan, Lucille. Mukhang pinaghirapan mo talaga ang pag-aaral tungkol sa mga instrumentong pangmusika ha. Ang electrostatic headphone na ito ay ang produktong German, Sennheiser's Orpheus. Wala pang 300 unit sa mundong ito at may walang katulad na kalidad ng tunog. Sa tingin ko ay magiging maganda para sa iyo na magkaroon nito, gusto mo ba ito? Ang mga mata ni Lucille ay kumikinang sa pananibik, nagulat na iregalo ito sa kanya ni Justin. Tinampol ni Oscar ang kanyang noo. Brother Gibson, kaya ito ang Orpheus. Narinig ko ito mula sa aking kaibigan. Ito ay isang napakabihirang piraso sa merkado. Wala talagang nakakaintindi sa mga sinasabi niya dahil karamihan sa kanila ay hindi pa bata, ang narinig lang nila ay napakabihirang ng mga headphone na iyon. Tinanggihan kaagad ni Lucille ang regalo nang marinig niya ang sinabi ni Oscar. Bakit hindi mo itago, Kuya Gibson? Hindi ko kailangan ng kahit anong mahal. Ayos lang, hindi kami nakikinig ng music ng ate mo. At saka, bagay lang ito sa mga audiophile. Nakakahiya kung masasayang sa mga katulad namin. Noon pa man, si Marian ang nagbibigay sa iyo ng mga gamit kaya dapat ganoon din ang gawin ko gaya ng kuya mo. Ngumiti si Justin at inabot sa kanya ang headphones. Namutla ang mukha ni Lucille nang marinig ang mga sinabi nito. Mainit ang tunog ni Justin ngunit ipinahihiwatig niya na parang kapatid niya ito at wala nang iba pa. Naunawaan ng mga babaeng naruroon ang kanyang pinagbabatayan na intensyon at nakaramdam sila ng sama ng loob para kay Lucille bilang resulta. Alam ni Maria na medyo malupit ito ngunit ayaw din niyang pigilan si Justin. Hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung si Lucille ay naging manliligaw ni Justin. Napatingin ang lahat kay Lucille na na-freeze na sa pwesto.
Kung tatanggapin niya ang regalo para sa isang kapatid na babae, nangangahulugan ito na kailangan niyang itapon ang kanyang nararamdaman para kay Justin. 877. Bumalik sa Central City. Makapal sa tensyon ng kapaligiran at walang nang-ahas na magsalita. Unti-unting gumuhit ang mga labi ni Lucille sa isang mahinang ngiti. Brother Gibson, gumagamit ka ba ng napakaliit na bagay para paalisin ako? Ang kanyang mga salita ay humiwas sa hangin at ang lahat ay humugot ng matalim na hininga. Hindi nakinig si Marian. Talaga bang tinatanggihan niya siya? Sumama ba talaga siya sa kaguluhang ito? Ngunit bago pa maisip ng lahat, hinawakan ni Lucille ang headphone sa kanyang mga bisig. Pagkatapos ay kinawayan niya si Justin, kukunin ko pero may inaasahan akong mas maganda sa susunod. Idol ako alam mo, kaya hindi ako madaling ma-dismiss. Nakahinga sila ng maluwag ngunit nakaramdam din sila ng sama ng loob para sa kanya. Kahit na siya ay nakangiti ng maliwanag, ang kanyang mga mata ay napuno ng kalungkutan. Hinawakan ni Marian ang kanyang damit at tahimik na tumingin. Napabuntong hininga si Justin. Masama ang loob niya sa dapat niyang gawin ngunit hindi niya ito matanggap. Hindi niya alintana ang pagmamahal ngunit ito ay hindi patas para sa mga kababaihan. Ang pinakamabuting hakbang niya ay tanggihan siya ngayon bago pa mangyari ang anumang bagay. Dati, maaring tanggapin niya agad pero sa ngayon, self-control ang kailangan. Lahat ay nasa gilid pagkatapos ng insidente ni Lester. Hindi sila gaanong bukas at palakaibigan, maliban kay Didi. Pagkatapos mag-chat ng ilang sandali, umalis si Teresa patungo sa kanyang opisina. Hindi na nakita ni Justin na kailangang manatili pa kaya tumayo siya at umalis kasama ang kanyang pamilya. Tinapik ni Duncan ang kanyang balikat bilang palam at bumalik upang tapusin ang kanyang misyon. Nagpapasalamat si Justin sa kanya. Kung hindi siya nagsimula ng away kay Lester, sino ang nakakaalam kung gaano kahirap harapin ang sitwasyon? Tawagan mo ako para sa tulong kung nahihirapan ka sa panliligaw kay Joyce. Humajejek si Justin. Curious na tanong ni Duncan, maaari mo rin akong tulungan dyan. Pupunta ako doon upang aliwin kapag katapos ng pagtanggi, sagot ni Justin. Napasimangot si Duncan sa kanyang sagot at umalis na naasim. Sa kotse, nakaupo si Rebecca sa backseat kasama sina Sheila at Lucille. Tila natulala si Lucille samantalang si Rebecca ay may matigas na ekspresyon ng mukha. Justin, tawag niya sa garalgal na boses. Sabihin mo sa akin ng totoo, pabigat ba ako sa iyo ngayon? Nagulat si Justin ngunit ngumiti siya at sumagot, medyo, pero okay lang ako. Kinurot ni Marian ang kanyang baywang mula sa passenger seat at pinatahimik siya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Paano mo nasasabi yan? Tumingin si Justin nang walang magawa. Seryoso ako, pinatay ko sana si Lester kung hindi dahil kay nanay. Marian, ayos lang. Alam kong hindi siya magsisinungaling sa akin. Mapait na ngumiti si Rebecca. Alam kong walang katotohanan si Lester ngunit hindi ko kayang panoorin siyang mamatay. Tinapik-tapik ni Yuna ang kanyang mga hita. Ayos lang, okay naman tayong lahat, di ba? Ayos din si Lucille. Bahagyang ngumiti si Lucille bilang tugon nang marinig niya ang sarili niyang pangalan. Oo, Tita Sheila. Paano makikita ng sino mang ina ang pagkamatay ng kanilang anak? Ang magkapatid ay naging mga mortal na kaaway. Napabuntong hininga si Yuna. Naging matatag ang ekspresyon ni Rebecca nang sabihin niya, Justin, nagpa siya akong bumalik sa Central City at alagaan ang iyong lolo pagkatapos kong ayusin ang mga bagay dito. Napabuntong hininga si Justin. Nay, hindi na kailangan yan. Si Lester ay nabigyan ng napakaraming pagkakataon na manatiling buhay. Sa susunod na pagkikita natin, magkakaroon na ako ng buhay. Hindi mahalaga kung gusto mo akong itakwil o kamuhian ng tuluyan. Inilagay na sa panganib ni Lester sina Marian, Lucille, at ang iba pa. Ikaw ang aking ina ngunit walang magbabago iyon. I have a wife and I cannot risk for your sake. Kitang-kita sa mga mata niya ang kalungkutan. Tama ka. Masyado akong makasarili. Dapat ko ring alagaan ang nararamdaman ni Marian. Ayos lang. Mabilis na tumalikod si Marian. Nay, huwag mong sabihin iyan.
Susubukan kong kumbansihin siya kung talagang gusto ni Justin na patayin si Lester. Huwag mong hayaang mawala ng saysay ang panghihikayat mo. Wala na si Lester sa sarili niya. Nawala na siya sa isip niya mula nang magpasya siyang payagan si Brayden na mag-eksperimento sa kanya. Mas lalo lang siyang magdudulot ng sakit para sa sarili niya at sa mga tao sa paligid niya. Binigyan ko siya ng sapat na pagkakataon para ayusin ang mga bagay-bagay. Wala na. Ang mga mata ni Justin ay puno ng hangarin na pumatay. Justin. Nagbabala si Marian. Alam niya na ang mga salita nito ay dumudurog sa puso ni Rebecca. Iiyak na sana si Rebecca ngunit hindi siya umimik na parang sumasang-ayon sa mga salita ni Justin. Alam niyang mali ang ginawa niya ngunit hindi iyon isang bagay na pinagsisisihan niya. Mas maganda siguro kung bumalik siya sa Central City para hindi na niya makita silang dalawa. Ngunit mamimiss niya ang mga kabataan at ang kanyang matalik na kaibigan na si Yuna. Nararamdaman ni Justin na ang kapaligiran sa kotse ay nagiging madilim ngunit wala siyang masabi para gumaan ang kalooban. Bagamat palagi niyang pinakikinggan sina Rebecca at Marian sa bahay, pagdating sa mga seryosong bagay na tulad nito, si Justin ay matigas ang ulo na parang toro. Tinapik-tapik ni Yuna ang upuan ni Justin nang madaanan nila ang shopping street. Young master, ibaba mo ako sa harap. May kailangan akong kunin, magpapara na lang ako ng taxi pauwi mamaya. Lahat ay napatingin sa kanya na nagtataka. Yuna, ano ang gusto mong bilhin? Bakit hindi na lang si Marian ang bumili para sa iyo o hilingin sa isang tao mula sa kumpanya na gawin ito? Napakagulo at magulo dito, bakit hindi na lang tayo pumunta sa sentro ng lungsod? Ihinto mo ang sasakyan. Nagsalita si Marian. May sariling dahilan si Yuna kaya hayaan mo na lang siyang bumaba. Masasabi ni Justin na alam ni Marian ang nangyayari ngunit hindi siya nagtanong dahil pareho silang hindi masasabi ng malakas. Nag-isip siya sandali at sinabing, paano kung samahan ko si Yuna at hayaan si Marian na ihatid kayo pa uwi? Pupunta ka rin? Tanong ni Marian. Tumanggaw si Justin at tumawa. Relax, sasamahan ko si Yuna para hindi na ako manligaw sa iba. Pupunta lang ako doon para bumili ng mga gamit at protektahan si Yuna mula sa mga weirdo. Hindi ko hahayaang gumala ng mag-isa ang isang kagandahang tulad niya. Namula si Yuna. Anong kagandahan, matandang babae lang ako. Young master, huwag mo akong biro. Hindi ka. Ate ang tingin ko sayo. Humadjejek si Sheila. Ngumiti si Rebecca at bumantong hininga sa kanyang puso, hindi ako dapat mag-alala masyado. Ay enjoy ko na lang kung anong meron ako ngayon. Inihinto ni Justin ang sasakyan at bumaba para si Marian ang pumalit. Pinaalalahanan niya itong mag-ingat sa pagmamaneho dahil rush hour bago maglakad patungo sa mga tindahan kasama si Yuna. Ang lugar na iyon ay itinuturing na isa sa mga low-end na lugar sa silangan ng Stonegate, ngunit hindi ito ang pinakamasama. Si Justin ay hindi pa nakapunta rito dati kahit noong nagtitinda siya ng mga tuhog ng tupa. Ang alam lang niya ay mga college students at housewife lang ang bumisita sa lugar na ito. Masaya si Yuna na handang samahan siya ni Justin. Ilang taon na niyang inaalagaan ang dating presidente hanggang ngayon na si Marian ay lumaki at nagpakasal. Ang lahat ng kanyang kabataan ay nakatuon sa pamilyang ito. Akala niya ay sulit ang lahat ng kanyang pagsisikap dahil tinatrato siya ni na Marian at Justin na parang tunay nilang tiyahin. Medyo nalulungkot si Yuna mula noon ngunit nakalimutan niya ang lahat nang tumingin siya kay Justin na naglalakad sa tabi niya na para bang anak niya ito. Tumingin si Justin sa mga tao at nagtatakang nagtanong nang mapansin niyang hindi sumasakay si Yuna. Yuna, ano ang balak mong bilhin? Titingnan ba natin ang mga damit? 878. Napangiti si Yuna habang sinabi, maaari kang mag-browse sa mga tindahan, ngunit alam mong karamihan sa kanila ay hindi nagbebenta ng mga branded o genuine na mga bagay. Ngunit, maaari kang makahanap ng ilang magagandang deal dito. Ayos lang, wala akong kailangan, sagot ni Justin. Tumanggaw si Yuna. Actually, binibisita ko ang lugar na ito isang beses sa isang taon kahit na binalak kong pumunta mamaya sa linggong ito. Ngunit dahil nasa daan kami, naisip ko na mas mahusay na bisitahin ang mas maaga.
Nandito ka ba para mangolekta ng isang bagay? Tanong ni Justin. Oo, isa sa mga may-ari ng tindahan dito ay isang matandang kaibigan ko. Nagsimula siya ng negosyo sa Stonegate at maraming franchise ang umusbong mula noon. Taon-taon, pinapapili ko siya at magtabi ng ilang pares ng magagandang sapatos para sa akin. Napangiti si Yuna. Sapatos. Hindi maisip ni Justin kung bakit kailangan niya ng mga bagong sapatos dahil sa katotohanang bihira niyang isuot ang mga ito. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na rin sila sa butik ng sapatos. May mga hanay ng sapatos sa mga rack na makulay, payak, o sexy. Isang babae ang nakatayo sa loob ng tindahan, nangangasiwa sa mga tauhan. Siya ay may bilog na chubby na mukha. Nang makita niya si Yuna, lumiwanag ang kanyang mukha. Yula! Maaga ka! Ilang araw na lang kita hinihintay. Paalala ni Master, ang tunay na pangalan ni Yuna ay Yula Wang. Luna, mukhang maganda ang takbo ng negosyo mo. Sinalubong siya ni Yuna ng mainit na pakikipagkamay. Humajejek si Luna. Pagkatapos ay itinuro niya si Justin na nakatayo sa likuran. At ito ay, "Oh, asawa natin to," pagmamalaki ni Yuna. Curious na tanong ni Luna, "Kaya ikaw ang asawa?" Hindi ko matukoy sa itsura mo. Pambihira ka sigurong nagpakasal sa presidente. Tinatrato niya si Maria na parang anak niya dahil kaibigan niya si Yuna mula pagkabata. Palagi niyang tinuturing si Marian bilang isang taong may mataas na katayuan. Medyo na-relax si Justin sa kanyang mga sinabi. It made him feel at home kaya binati niya ito pabalik ng nakangiti. Mas gugustuhin niyang makipag-usap sa kanya kaysa sa mga piling mapagkunwari sa matataas na bahagi ng lipunan. Tanong ni Yuna, "Luna, alam kong dumating ako ng medyo maaga pero handa na ba ang sapatos ko?" Napangisi si Luna. Ipinatabi ko na ang mga ito sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos ay tumakbo siya sa bodega sa likod at bitbit ang 8 kahon ng sapatos kasama niya. Nakita ni Justin ang bilang ng mga kahon ng sapatos at nagulat siya. Ngunit hindi pa doon natapos ang sorpresa ng isa-isang binuksan ni Luna ang mga kahon. May mga sapatos na ginawa para sa lahat ng panahon. May mga sandalyas para sa casual na pagsusuot, sneakers para sa sports, at bote para sa taglamig. Ang mga sapatos na ito ay maaaring hindi mula sa isang kilalang tatak ngunit ang pagkakayari ay katangi-tangi. Siguradong malaki ang gastos nila. Hindi nakakagulat na pinili ni Yuna na mag-order ng sapatos kay Luna sa halip na bilhin ito sa ibang lugar. Ano sa palagay mo? Ito ang pinakasikat sa ngayon. 2 pares para sa bawat season, masayang sabi ni Luna. Hinaplos ni Yuna ang sandals at tumango sa kanyang ulo sa tuwa. Sobrang thoughtful mo. Ang mga sapatos ay lalong gumaganda taon-taon. Iyon ay dahil handa kang magbayad. Walang maraming tao na handang magbayad ng libo-libo sa mga sapatos na walang tatak, sagot ni Luna. Napabuntong hininga si Yuna. Ang mga bata ngayon ay tumitingin lamang sa label. Ang mga sapatos na iyon ay hindi maikukumpara sa kalidad ng mga ito. At saka, wala akong ibang mapaglanan ng aking pera, kaya maaari ko ring bilhin ito ng sapatos. Namumula ang mga mata ni Luna habang nagpupunas ng mga mata. Hoy, nagkakaganito ka na naman. Napakaraming taon na ang nakalipas kaya itigil mo na ang pag-iyak dito, sabi ni Yuna. Napailing si Luna na may mapait na ngiti. Ikaw, mas gugustuhin ko kung hindi mo ako binili ng sapatos mo. Ngumiti si Yuna at umiling. Naisip ni Justin na kakaiba ito kaya nagtanong siya, Yuna, binibili mo ba ang sapatos na ito para sa iyong sarili? Siyempre hindi. Tumawa si Yuna. Ito ay para sa mga dalaga. Hindi sila bagay sa akin. Kung gayon para kay Marian sila. Bumili si Miss ng sarili niyang sapatos, paliwanag ni Yuna. Binibili ko sila para masaya. Kinokolekta ko sila. Alam ni Justin na higit pa iyon ngunit hindi niya talaga mahulaan kaya tumango lamang siya bilang tugon. Biglang gumalaw ang isang pares ng maselang kamay at kinuha ang isang pares ng high heels. Napabuntong hininga siya habang hawak ang mga ito sa kamay niya. Napakaganda ng pares ng heels na ito at sa laki ko rin. Kukunin ko ito. Boss,
Bakit hindi mo ito inalis ng mas maaga? Nagulat si Luna at Yuna. Tumingin si Justin at nagulat na makita ang isang magandang babae. Nakasuot siya ng puting summer dress na may pulang medyas at puting sneakers. Bilog ang mga mata niya na may matangos na ilong. Bagamat tila siya ay nasa kanyang kabataan, siya ay lubos na binuo sa ilalim ng kwelyo. Naalala niya si Sheila. Ang batang babae na ito ay napuno ng enerhiya at siya ay tila masigla na parang sili. Ang kanyang hitsura ay tulad ng isang malamig na simoy ng hangin sa mainit na tag-araw na nagdadala sa kanila ng ilang uri ng kasiyahan. Pero nakakasawa rin ang makakita ng isang kagandahang tulad niya. Kahit na ang kanyang hitsura ay kaakit-akit, hindi talaga siya nakakuha ng anumang atensyon mula kay Justin. Mas gusto niya ang mga mature na babae kaysa sa mga batang babae. Isa pa, marami siyang mga dilag. Lalo siyang na-curious sa mga sikretong tinatago nito. Sinabi sa kanya ni Luna na may malumanay na boses, "Miss, ito po ay nakalaan sa iba. Hindi po ito binibenta. Ibig mong sabihin ay kanya." Itinuro ng dalaga si Yuna. Nakangiting tumango si Yuna. "Tita, binayaran mo ba ito?" Tanong ng dalaga. Nag-alinlangan si Yuna. "Malaking pera ang ginugol ko para gawin ang custom na ito. Kung talagang gusto mo ang mga ito, maaari kang humiling na gawin ito. Ngunit kailangan kong dalhin ang mga ito ngayon." Nagningning ang mga mata ng dalaga. "Kung gayon, kukunin ko ang pares na ito dahil sinabi mo na maaari silang kopyahin. Kaya bakit hindi mo hilingin sa tagapagpagawa ng sapatos na gumawa ng isa pa para sa iyo? Mababayaran kita, at kung sa tingin mo ay hindi ito sapat, maaari akong magbayad ng doble para dito." "Miss!" Napakunot ang noo ni Lian. "Ang pares na ito ay nagkakahalaga ng 10,000 yuan at binayaran muna ito ng customer na ito. Kailangan mong maghintay kahit magkano ang babayaran mo." Nagsimulang minas ang dalaga. "Hindi yan mahal. Sa tingin mo mahirap ako?" Kinuha niya ang isang card mula sa kanyang pitaka at sinabing, "Tumatanggap ba kayo ng card? Maaari na akong magbayad." Nahuli si Luna sa isang dilema. Kailangan niyang hawakan ng mabuti ang sitwasyon dahil potensyal na customer pa rin ang babaeng ito. "Miss, hindi ito tungkol sa pera. Ang mga ito ay ginawa para sa aking kaibigan at siya ay nangongolekta nito taon-taon kaya hindi ito ibinebenta. Nagbebenta ka ng sapatos at ito ay nasa bagong kahon. Nag-alok akong magbayad ng doble ngunit ayaw mong ibenta ito. Hindi mo ba sinasadyang guluhin ang iyong customer?" Sigaw niya at nakuha nito ang atensyon ng ibang mga customer. Namumuo ang mga butil ng pawis sa noo ni Luna. Bakit kailangan niyang sumigaw? Sumimangot si Yuna at sinabi sa kanya, "Okay lang, ibenta mo lang sa kanya. Ayokong magkagulo." At saka, nag-alok siya na magbayad ng 20,000. Kitawa-tawang halaga iyon. "Napakaraming taon kang nagsusumikap, deserve mo ito." Umiling si Luna. "Yula, this is not about money. Paano ko ibebenta ang sapatos mo sa iba? At least alam ng tita na to kung ano ang tama. Nag-offer ako na magbayad ng extra tapos ayaw mo pa rin ibenta sa akin. Are you trying to bully, Sino ka?" Sa kalagitnaan ng kanyang pagbibiro, napagtanto niya na may lalaking nakasquat sa ilalim ng kanyang damit at sinusubukang habarin ang kanyang sneakers. Siya reflexively sinubukang sipin siya sa ulo. Pero dahil doon, nawalan siya ng balanse. Sa pag-iyak ay dama po ang kanyang puwitan sa mga balikat ng lalaki sa halip na sa sahig. Nakabakak ang mga paa nito na naging dahilan ng pagkakabaon ng ulo nito sa mga intimate parts nito. Naramdaman niya ang paghagod ng buhok nito sa kanya sa pamamagitan ng kanyang panty. Siya moaned subconsciously sa ilalim ng pagpapasigla. Unti-unti na siyang nagwawala na kitang-kita sa kanyang namumula na mukha. Anong nangyari kanina? 879. Habang nagpupumiglas siya, lalo siyang nadidismaya. Masyadong malakas ang pagkakahawak niya para makawala siya. Sa sandaling ito, ang pervert ay nasa pagitan ng kanyang mga binti na natatakpan ng kanyang damit. Malinaw na si Justin ay isang sex offender. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at ipinatong iyon sa babaeng nasa ibabaw niya.
Malambot at makinis ang balat niya sa hawakan. Ah! With another high-pitched shriek, tumalon siya palayo. Sa pagkakataong ito, natanggal ni Justin ang kanyang sapatos at iniwan siyang nakatayo sa gitna ng tindahan na may isang medyas. Sa wakas ay nakalabas na ako. Napakainit ngayon ngunit ang iyong mga hita ay nagpulala sa akin. Muntik na akong damyugo sa ilong, ungol ni Justin at tinitigan ang sneaker sa kanyang kamay. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mata, dahilan para magmukha siyang labis na sama ng loob. Nagpout, sumigaw siya, "Sino ka? Bakit mo kinuha ang sapatos ko?" Nagkunwaring inosente si Justin. "Yung sapatos mo. Pero shoe shop ito at gusto kong bilhin yung suot mo." "Ikaw? Seryoso ka? Mga sapatos ko yan at hindi ibinebenta ng tindahang ito." Itinuro ni Justin ang takong na pinilit bilhin ng dalaga. "So ito ba, no? Ngunit bago ang mga iyon at ang akin ay hindi. Ayos lang. Mukhang bago ang mga ito." Nag-aalok ako na bilhin ang mga ito sa kanilang retail na presyo, walang pakialam na sabi ni Justin. Nagsimulang magngalit ang mga ngipin ng dalaga sa galit. "Hindi ko sila binibenta. Paanong hindi mo ito ibebenta? Sabi mo, ito ay isang tindahan ng sapatos, kaya lahat ng sapatos ay ipinagbibili, hindi ba? Ikaw. Ayokong mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa iyo. Bibili ako ng sapatos na iyon. Ngayon, ibigay mo sa akin ang pares ko." Sigaw niya at itatadya ka na sana ang paa niya pero napatigil siya bigla nang maalala niyang nakamedyas lang siya. Hindi siya pinansin ni Justin at tumalikod. "Yuna, maaari mo nang kunin ang iyong sapatos. Uuwi na tayo." Tinitigan ni Yuna ang babae ng masama. "Sir, bakit hindi mo ibalik ang kanyang sapatos? Normal lang sa mga batang babae ang kumilos. Sino ang umaarte? Binibuli niyo akong lahat." Namula ang mata niya. Ang mga bystanders ay nakaramdam ng sama ng loob para sa kanya at sinubukang hikayatin si Justin na patawarin siya. "Young man, let her off the hook. She's still young. Naniniwala akong hindi siya masamang tao. Oo, hindi ka dapat maging malupit sa isang magandang babae." Hindi nagtagal, nagsimula na silang i-back up siya. Ibinalik ni Justin ang kanyang sapatos nang hindi sinasadya mula noong pinagawa siya ni Yuna. "Isuot mo ang iyong sapatos. At tandaan, bilhin mo ang pinapayagan ka. Hindi mo mapipilit ang isang tao na ipagbili ka ng isang bagay na hindi mo pag-aari. Dapat kang turuan ng iyong mga magulang ng leksyon." Kumunat ang noo ni Justin. Isinuot niya ang kanyang sapatos at bumulong. "Ayan, tapos ka na." Pagkasabi noon, tumakbo siya patungo at hinawakan ang braso ni Justin. Ihagis niya na sana siya sa balikat niya. Ang isang ordinaryong tao ay nahulog sa ilalim ng napakalaking dami ng presyon na ibinibigay niya. Nagulat na lang ang iba nang makitang marunong siya ng martial arts pero hindi nila masabi ang totoong lakas niya. Nasabi ni Justin ang dami ng lakas na kanyang iniimbak at ibinibigay ng sabay-sabay. Gaya ng naisip niya, ang babaeng ito ay hindi sa karaniwan. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Justin. Ngunit hanggang doon na lang ang kanyang pag-iisip. Hindi naman talaga malaking bagay na makilala ang isang batang babae na may kahangahangang panloob na enerhiya. Pagkatapos ng lahat, mayroong ilang mga sekta ng paglilinang doon. Nakikita ng karamihan ang kanyang pagtuwid sa braso ni Justin ngunit ang kanyang mga paa ay nanatiling nakaugat sa lupa. Hinailan niya ng mas malakas pero walang nagbago. Noon lang niya napagtanto na minamaliit niya ito. Siya ay sinanay at ang kanyang paglilinang ay mas malakas kaysa sa kanya. "Sino ka?" Tumalon siya at tumingin sa kanya ng may gulat. Hindi siya pinansin ni Justin at nagpas siyang umalis pagkatapos kunin ang mga kahon. "Hindi ka pwedeng umalis." Hinarang ng dalaga ang daraanan niya nang nakabuka ang mga braso. "Paano ka makakaalis?" Napangiti si Justin. "Bakit? Sinusubukan mo bang makipag-away? Kahit na gawin ko, magmumukha akong bully. Walang paraan na ito ay maaaring magtapos sa anumang bagay maliban sa hindi maganda para sa akin. Mukha ba akong tanga para sa iyo?" Sinubukan ni Luna na gumaan ang loob. "Kalimutan mo na, binibini. Maliit na bagay lang.
Bakit hindi kita bigyan ng discount sa ibang sapatos? Hindi ito maliit na bagay. Sigaw niya na may luha sa mga mata. Namumula ang kanyang mga pisngi habang sinasabi niya, ako. Nawala na ang pagiging inosente ko. Path. Nabulunan ni Justin ang sarili niyang laway at nagmamadaling tinakpan ang kanyang mukha. Mabilis siyang nakabawi at tumawa kasama sina Yuna at Luna. Napangiti din ang ilan sa mga customer sa paligid dahil sa pagiging musmos niya. Bakit kayo tumatawa? Tinapakan niya ang paa niya. Ang ulo mo. Napunta sa ilalim ng palda ko. Paano ako makikilala ng ibang tao ngayon? Ngumiti ng mapait si Justin. Ano ang gusto mong gawin ko? Paano kung gumapang ka rin sa ilalim ng aking pandiya? Tapos tayo ay magkapantay. Namula ang mukha niya at bamulong, ikaw. Binubuli mo ako. Pervert ka. Malapit nang sumakit ang ulo ni Justin dahil sa maikling pagkikita nila ni Justin. Sumenya siya kay Yuna na umalis kaagad na gustong makatakas sa sitwasyong ito. Sumimangot si Yuna at tumango. Wala na siyang magagawa pa. Umiling ang iba at nagtawanan. Hindi na nila inisip na masama ang loob ni Justin sa kanya pagkatapos ng kanyang ginawa. Siya ay kumikilos na tulad ng isang bata, kaya natural na may gustong magturo sa kanya ng isang leksyon kahit na medyo hindi karaniwan. Ngunit bago sila makalabas ng tindahan, tumakbo ang batang babae sa kanyang harapan at nagtanong, hindi mo sinabi sa akin ang iyong pangalan. Naguguluhan si Justin. At bakit ko naman sasabihin sa'yo? You have to take responsibility. Kailangan kong malaman ang pangalan mo bago tayo makapag-date. Seryosong sabi ng dalaga. Responsibilidad. Pecha. Akala ni Justin ay nag-i-imagine siya ng mga bagay. Isang minuto ang nakalipas ay nakipag-away siya sa kanya. Ano ba, sinisigawan pa siya nito sa mundo. Ang pangalan ko ay Sarah Lo. Nagpakilala siya. Sinikap ni Justin na huwag mag-react ng hindi maganda. Magandang pangalan iyon pero kailangan ko nang umalis. Palam, sana hindi na tayo magkita muli. Hinawakan ni Sarah ang kamay ni Yuna at tinanong siya, Lola, alam kong mali ang ginawa ko ngunit maaari mo bang sabihin sa akin ang pangalan ng iyong anak? Lola. Anak. Nagbago ang mukha ni Yuna at awkward niyang sinabi sa kanya, Young lady, may asawa na siya at hindi ko siya anak. Kasal. Sumimangot si Sarah. Tumango si Justin. Bata, bumalik ka sa pinanggalingan mo. I bet 90% of men will never reject you as long as you don't announce that my head was between your thighs. I bet most men wouldn't reject you this way. Tumawa si Sarah. Alam ko, gusto talaga ako ng mga lalaki sa school ko. Sa tingin ko, hindi ako tatanggihan ng 99% sa kanila. Pero wala akong gusto sa kanila. Hindi sila kasing lakas mo. Napagpasyahan ni Justin na siya ay isang kakaiba. Nakarating ba sa kanya ang nakaka-stress na mga pagsusulit? Ngunit sa kanyang paglilinang, tiyak na nagmula siya sa isang malaking sekta. Paano pinalaki ng mga matatanda ng sekta ang isang tulad niya? Patuloy na nagsasalita si Sarah. I might still be a university student but I'm already of legal age. I've always been single. My favorite colors are pink and white. My horoscope is Aries and I like guys who are stronger than me. But they can't be older than 30 years old. I think you fit my description. May asawa ako at babero ako. Mayroon akong higit sa isang manliligaw. Sinadya ni Justin na tinitigan ang kanyang dibdib. Ngunit ipinagmalaki niya ang kanyang dibdib. Ayos lang yan. Matutulungan kitang hiwalayan ang asawa mo at siya ang maging manliligaw mo. Ikaw naman. Wala ka nang kailangan gawin para sa akin. Pwede mo akong samahan kapag kailangan kita pero kapag hindi, pwede kang magsaya sa ibang babae. Busy akong tao at maraming gagawin. Nagulat si Yuna at hinailan niya ang manggas ni Justin. Young master, nakaranas ba siya ng isang uri ng trauma noong bata pa siya? Sumang-ayon si Justin sa kanya. Yuna, umalis na tayo. Ibinuga ni Sarah ang kanyang dibdib at galit na tinapakan ang kanyang paa. Narinig ko iyon. Huwag mong isipin na matatakot ako sa iyo dahil lang sa mas malakas ka sa akin. Kung ang aking kapag dumating ang tatay ko, matatalo ka niya sa isang daliri. Ayaw na ni Justin na mag-aksaya pa ng oras kasama ang baliw na babaeng iyon.
Sige, kung kasing lakas ng sinabi mo ang tatay mo, hanapin mo ako. Kung kaya niya akong talunin, papakasalan kita. Pero kapag nanalo ako, kailangan mo akong iwan. Akala ni Justin ay matatakot siya nito. Sa halip nahihiyang itinakip niya ang kanyang mukha at sinabing, napakakulit mo. Paano ka magpo-propose sa akin sa harap ng lahat? Hindi pa ako handa. Sabi nila kapag ginawa ito ng isa ay magkakaroon ng gamophobia ang nobya. 800 na po. Alam kong iiyak ka. This was his second time feeling so helpless sa harap ng isang babae. Ang una ay si Marian. Napakatigas ng ulo niya at hindi siya tutugan maliban kung ipinakita nito sa kanya ang kanyang buong katapatan. Ngunit ang babaeng ito, si Sarah, ay lalo siyang nawalan ng sasabihin. Ang kanyang imahinasyon ay malayo sa mundong ito. Kailan ba ako nag-propose sa'yo? Napamura si Justin. Pinisil ni Sarah ang kanyang mga pisngi at nahihiyang ginulo ang kanyang buhok. Alam kong hindi mo matatalo ang tatay ko. Siya. Alam mo ba? Isa lang ang makakatalo sa tatay ko at hindi ikaw. So basically, nagpo-propose ka sa akin. Maging si Yuna ay nagulat sa kanyang napakaraming loika. Akala ni Justin ay may gusto siya ngunit gusto niyang umalis sa lalong madaling panahon. Inistorbo siya ng babaeng ito. Tapos hilingin mo na lang sa papa mo na pumunta. Tumanggaw si Sarah ngunit agad niyang hinawakan ang braso ni Justin at sinabing may seryosong tingin, hindi ba pwedeng mag-date muna tayo? Matagal nang hindi bumisita ang tatay ko. Sino ang nakakaalam kung kailan siya babalik? Hindi, kailangang mangyari muna ang laban. Away. Hindi ako interesado makipag-away. At saka, hindi niya ako mahahanap kahit na gusto niya, naisip ni Justin. Nagpout si Sarah. Sige. Pero kailangan mong sabihin sa akin ang address mo. Binigyan siya ni Justin ng random na address na halatang hindi kanya. Ni-record ito ni Sarah sa kanyang telepono at hiningi ang numero ng kanyang telepono. Ibigay mo sa akin ang iyong numero ng telepono. Tiyak na maaari tayong magkasundo sa pamamagitan ng telepono, di ba? Walang pagpipilian si Justin kundi ibigay ito sa kanya, bagamat wala siyang planong sagutin ang mga tawag nito. She might be annoying but she was also very gullible. Naniwala siya sa kanya nang walang anino ng pag-aalinlangan. Matapos makuha ang numero ng telepono nito, masigasig siyang kumaway sa kanila. Magkita tayo. Hahalikan kita sa susunod na magkita tayo. Tandaan mong sagutin ang mga tawag ko. Si Sarah ay matamis na kuminang. Tumakas sina Justin at Yuna bago pa mangyari ang anumang bagay. Parang surreal ang lahat sa kanila habang naglalakad sila sa kalsada. Hindi nila akalain na makakaranas sila ng ganoon sa pamamagitan lamang ng pamimili. Si Miss ay tiyak na nakakatawa ito. Pinipigilan ni Yuna ang pagtawa. Umiling si Justin. Mas mabuting huwag mong sabihin sa kanya ang tungkol sa mga babae. Tiningnan siya ni Yuna bilang pagsang-ayon. Nang malapit na silang umalis, pinahintay siya ni Justin kay Yuna bago siya tumakbo sa isang tindahan. Naguluhan si Yuna sa kanyang biglaang desisyon. Inabot sila ng 1 oras bago makarating sa bahay dahil rush hour. Pagbalik nila, naghahanda na si Rebecca ng hapunan habang si Marian ay nanunood ng Korean drama kasama sina Lucille at Sheila. Si Marian ay mukhang walang pakialam nang makita niya si Justin na may bitbit na bangkos ng mga kahon. Alam na niya kung ano ang nasa mga kahon na iyon. Sa kabilang banda, sina Sheila at Lucille ay napuno ng kuryosidad. Yuna, saan ko ilalagay ang mga ito? Tanong ni Justin habang bitbit ang mga kahon. Sumagot si Yuna, ilagay ang mga ito sa aking silid. Aayusin ko ang mga ito mamaya. Walang oras si Justin para kausapin ang mga babae habang inilipat niya sila sa itaas. Lumapit si Marian kay Yuna at ngumiti. Yuna, siya ay isang pakmyol, hindi ba? Naglaro si Yuna, alam niyang biro lang iyon. Oo, salamat sa iyo. Nakagat ni Marian ang kanyang labi. Yuna, kung gusto mo talaga, maaari kong hilingin sa media na magsimula ng paghahanap. Umiling si Yuna. Walang kwenta, almost 20 years na. Wala na yata akong pag-asa.
Sa sandaling iyon, lumapit si Sheila at nagtanong, Yuna, ang mga sapatos ba iyon? Para kanino ang mga iyon? Pinisil ni Marian ang kanyang ilong, huwag ka nang mangarap, para kay Yuna mismo iyon, hindi para sa sinumang magsuot. Oh! Inilabas ni Sheila ang kanyang dila. Hindi ko alam na mahilig mangolekta ng sapatos si Yuna. Maaari ko bang tingnan ang mga ito minsan? Nakangiting tumango si Yuna, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik at kalungkutan. Kasabay nito, bumabas si Justin na may kakaibang ekspresyon. Tumingin siya kay Yuna at ngumiti. Hindi ko alam na si Yuna ay nakakolekta ng napakaraming sapatos. Tila may naintindihan si Justin nang pumasok sa kanyang silid. Bahagyang ngumiti si Yuna. Wala lang. Nakuha ko ang mga bagay na iyon kaya mas mukhang buhay ang kwarto dahil nakatira ako sa isang malaking bahay salamat kay Miss. Tumango si Justin. Hindi ito ang kanyang lugar para tanungin ang kanyang mga pagpipilian. Lumingon siya para harapin si Sheila. Miss Sheila Moon, mayroon akong para sa iyo. Tatakbo na sana si Sheila sa kusina para tulungan si Rebecca ngunit napahinto siya nang marinig niya ang boses nito. Nalilitong tanong niya kay Justin, Brother Gibson, binili mo ba ako ng sapatos? Bahagyang ngumiti si Justin. Paano ko malalaman kung anong sapatos ang nagustuhan mo? Ano iyon? Nagpout si Sheila. Don't tell me bumili ka ng stationery. Hindi na ako bata. Natigilan si Justin. Iyon ba ang tingin mo sa aking panlasa? Oo. Tinanguan ni Sheila ang kanyang ulo na may seryosong tingin. Napatawa sina Marian at Yuna. Bamantong hininga si Justin at lumabas ng bahay at papunta sa kotse para kunin ang binili niya. Pagkatapos ay naglakad siya pabalik sa sala at ibinigay ito kay Sheila. Si Sheila, kasama sina Marian at Lucille, ay natulala sa isang segundo. Mainit silang tiningnan ni Yuna. Alam na niya. Isa itong purong puting liryo na may pulang laso. Para sa akin ba ito? Natatarantang tanong ni Sheila. Tumango si Justin. Binigyan ni Oscar ng mga rosas si Didi bilang regalo sa pagpasok sa universidad. Deserve mo rin ang isang bulaklak. Hindi ako makapagbigay ng mga rosas kaya sa tingin ko ay gumagana din ang mga liryo. Ito ay sumisimbolo ng swerte. Hindi inakala ni Sheila na may isip ito ni Justin. Nag-init ang kanyang puso nang mapagtantaw niyang tiyak na nakita ni Justin ang kanyang ekspresyon. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata, naantig sa pagiging maalalahanin ni Justin. Naantig din sina Marian at Lucille kaya hindi nila nakitang kakaiba para sa kanya na kumuha ng mga bulaklak para kay Sheila. Bahagyang nagseselo si Marian dahil hindi nag-abala si Justin na bilhan siya ng mga bulaklak. Ngunit sa parehong oras, gamaan ang pakiramdam niya nang malaman na talagang nagmamalasakit si Justin kay Sheila. Kinuha ni Sheila ang bulaklak ngunit hindi siya nakaimik at nabulunan. Ako rin ito. Naglabas si Justin ng isang pakete ng tissue mula sa kanyang bulsa. Alam kong mayroon din tayo nito sa bahay ngunit isipin mo ito bilang isang set ng regalo mula sa akin. Gusto ni Sheila na tumawa at umiyak ng sabay dahil sa kanya. Siniko niya ito at kumuha ng tissue para panasan ang mga luha niya. Matamis at mainit ang kapaligiran. Ilang sandali pa, naamoy nila ang masarap na aroma mula sa lutong bahay na pagkain ni Rebecca habang sabay silang nakaupo para maghapunan. Napangiti si Rebecca sa kasiyahan nang marinig niyang kumuha si Justin ng mga bulaklak para kay Sheila. Naaalala ko ang unang pagkakataon na nakilala ko si Justin. Siya ay may isang palakaibigang ngiti ngunit isang malamig na puso. Ngunit ngayon, siya ay naging isang magiliw na tao. Namula si Justin. Nay, lagi akong lalaki. Binigyan siya ni Rebecca ng isang side eye. Bukas na ako aalis. Mas mabuting alagaan mo sila. Ikaw lang ang lalaki sa bahay kaya umayos ka. Tsaka bumalik ka kaagad sa Central City kapag natapos na ang concert ni Lucille, okay? Doon ako maghihintay kasama ang lolo mo. Ikaw ang panganay na apo ng angkan ng Gibson. Ngayong nagbago na si Lester, handa akong tumaya na siya ang magiging pinuno ng iyong ama dahil gusto ka ng lolo mo.
Ang kanyang personalidad at karera ay naging tanging pagpipilian mo lang. Hindi pinansin ni Justin ang natitira sa kanyang mga salita at nagtanong, aalis ka bukas? Bumagsak ang mukha ni Rebecca. Oo, aalis na ako bukas. Umorder na ako ng plane ticket at sasanduhan ako ng mga subordinate ko bukas ng umaga. Huwag mo akong paalisin bukas, okay? Natatakot akong umiyak at masira ang makeup ko. Biglang bumaba ang kapaligiran. Huminga ng malalim si Justin at ngumiti. Sige, magkikita pa rin tayo. Ingatan mo ang iyong sarili, ma'am. Ngumiti si Rebecca at tumango. Nilinggan niya si Marian na nalungkot din nang iwan niya sila. Marian, kung may ginawang masama si Justin, tawagan mo lang ako. Huwag mong hayaang gawin niya ang lahat ng gusto niya dahil lang siya ang ulo ng pamilya, naiintindihan mo ba? Pilit na ngumiti si Marian at tumango. Iyon na ang huli nilang hapunan sa bahay na magkasama. Kaya kahit na ito ay isang mahusay na inihandang pagkain, walang sino man ang talagang may ganang kumain ng mga pagkain. Ang susunod na umaga ay dumating at si Justin ay bumaba upang mag-almusal ng tulala at nakita lamang sina Yuna at Sheila. Hindi na niya maririnig ang boses ng kanyang ina na tumatawag sa kanya para mag-almusal sa umaga. Kaya bakit siya nakatulog ng mahimbing kagabi? Siguro dahil sinabi niyang magkikita pa sila. Nagliwanag si Justin nang maisip niya ito. Tama, baka pabigat ang nanay ko, pero isa rin siya sa highlights ng buhay ko, naisip niya. Lumipas ang oras sa isang kisap mata. Ang katapusan ng Hulyo ay mayroon na. Nagsimula na ang Olympics ngunit mas nasasabik ang mga mamamayan ng Stonegate sa pagsisimula ng konsyerto ni Lucille. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.